Kumusta mga ka-movie? Welcome ulit sa Minutes Movie Recap. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang 2023 action thriller movie film na pinamagatang The Equalizer 3. Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang crime lord na nagngangalang Lorenzo Vitali na nagmamaneho patungo sa kanyang liblib na winery sa Sicily, Italy, habang kasama ang kanyang apo. Pagdating doon, inutos niya sa kanyang apo na manatili sa sasakyan habang siya naman ay maingat na pumasok sa loob. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya na ang karamihan sa kanyang mga tauhan ay walang awang pinatay. Habang naglalakad patungo sa basement, nakita niya ang retiradong US Marine at DEA agent na nagngangalang Robert McCall na ginawang bihag ng mga bodyguard ni Lorenzo. Tinanong ni Lorenzo kung bakit siya naririto, kung saan sumagot naman si Robert na kinuha niya ang isang bagay na hindi naman sa kanya at naririto siya upang kunin ito. Sa tingin ni Lorenzo ay ligtas siya dito, ngunit ipinaliwanag ni Robert na meron na lang siyang 9 na segundo upang sumunod. Ilang sandali pa, mabilis na idinispatcha ni Robert ang mga gwardya bago binaril si Lorenzo. Habang sinusubukang gumapang palayo ng crime lord, pinasabog ni Robert ang kanyang mukha bago kinuha ang susi sa kanyang vault. Habang papalabas siya ng winery, napansin niya ang apo ni Lorenzo sa sasakyan at inutusan ang bata na huwag gumalaw. Gayunpaman, habang naglalakad si Robert papunta sa kanyang sasakyan, binaril siya ng bata sa likod at mabilis na tumakas. Nang ma-realize na malubha ang kanyang sugat, sinubukan ni Robert na wakasan ang kanyang buhay ngunit naubusan siya ng bala. Sa kabila ng kanyang sugat, nagawang makasakay ni Robert sa isang roro pabalik sa mainland. Habang nagmamaneho sa Amalfi Coast, huminto si Robert at nawalan ng malay dahil sa tama ng bala. Pagkaraan ng ilang sandali, isang local police na nagngangalang Gio ang nahanap siya sa malubhang estado at nagpas siyang tulungan siya. Dinala niya si Robert sa bayan ng Altamonte, kung saan ginamot siya ng isang doktor na nagngangalang Arisio. Nang magkamalay si Robert, ipinaalam ni Arisio na iniligtas siya ni Gio. Tinanong din ng doktor kung ang iniligtas na tao ni Gio ay isang mabuti o masamang tao, ngunit hindi alam ni Robert kung paano ito sasagutin. Nang sinubukan niyang umuwi na sa Amerika, pinigilan siya ni Arisio at iginiit na ang kanyang sugat ay nangangailangan ng oras upang gumaling at inalok na manatili muna siya sa kanyang bahay. Pagkalipas ng 3 araw, nagawa ng makalakad ni Robert sa tulong ng isang tungkod. Isang araw, namasyal siya sa labas upang tuklasin ang bayan at kalaunan ay napunta sa isang local diner kung saan nakilala niya ang may-ari at waitress na nagngangalang Amina. Hinainan niya si Robert ng pinakamasarap na kape sa kabila ng pag-order niya ng tsaa. Hindi nagtagal, pumunta si Officer Gio sa diner kasama ang kanyang anak na si Gabby at nakipagkita siya kay Robert. Ibinigay ni Gio ang susi sa kotse ni Robert at klinarong hindi niya pinakialaman ang kanyang bag. Sa sumunod na eksena, tumawag si Robert sa CIA at nakipag-usap sa isang agent na nagngangalang Emma Collins. Nagbigay siya ng tip tungkol sa winery sa Sicily, Italy at kung paano ito naging konektado sa kalakaran ng iligal na droga. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Robert ang kanyang oras sa paglilibot sa bayan at kalaunan ay naging close na sa mga lokal doon. Nalaman niya din ang tungkol sa Camorra, isang Italian mafia gang na madalas na hinaharas ang taong bayan at humihingi ng protection money. Isang araw, napansin ni Robert ang isang local seafood vendor na nagngangalang Angelo na binubugbog ng isang miyembro ng Camorra gang na nagngangalang Marco. Bago umalis, binantaan niya si Angelo na babalik siya sa susunod na linggo para kunin ang pera. Kasunod nito, nagtungo ang mga gangster sa isang complex apartment kung saan ang pinuno ng Camorra, na kapatid din ni Marco na nagngangalang Vincent, ay puwersahang pinalilikas ang mga tao sa lugar. Nabunyag na planong i-commercialize ng Camorra ang buong bayan sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga hotel at casino. Sa isa sa mga silid ng gusali, isang matandang lalaki na naka-wheelchair ang tumangging sumunod sa Camorra gang. Dahil dito, binitay ng mga miyembro ng gang ang matanda sa may bintana at iniwan ito hanggang sa siya'y mamatay. Kinaumagahan, pumunta si Robert sa palengke para bumili ng isda at binisita ang tindahan ni Angelo. Tumanggi si Angelo na tanggapin ang bayad para sa grocery at sinabing karangalan para sa kanya na ang kaibigan ni Arisio ay pumunta sa kanyang tindahan sa unang pagkakataon. Samantala, si Emma at ang iba pang mga CIA operatives ay dumating na sa winery upang magsagawa ng kanilang investigasyon. Doon, nadiskubre nila ang milyon-milyong pera kasama ang bag na puno ng mga ilegal na droga na nakatago sa isang bodega.
Sa sumunod na gabi, kinuha na ni Robert ang kanyang gamit at naghanda ng umalis sa bayan, ngunit napatigil siya nang marinig ang tunog ng kampana. Napansin niya ang mga residente na tumatakbo patungo sa tindahan ni Angelo na nag-udyok sa kanya na sundan sila. Nabunyag na sinunog ni Marco at ng kanyang gang ang tindahan ni Angelo dahil sa kawalan niya ng kakayahang magbayad. Sa kabila nito, walang magawa ang taong bayan at nanood na lang ng hindi lumalaban. Kalaunan, si Robert, kasama ang ilang taong bayan, ay tinulungan si Angelo na linisin ang kalat. Si Robert, na unti-unti nang gumagaling, ay nagpasyang manatili muna doon at pinalalim ang kanilang pagkakaibigan ni Amina. Siniyasat niya din ang iba't ibang mga lokal na pagkain ng Altamonte, at kalaunan ay naka-adapt na sa bayan. Bilang resulta ng lahat ng ito, ang pagdala ng Camorra ng kanilang impluwensya sa Altamonte ay labis na nakabagabag kay Robert dahil unti-unti na siyang napapamahal sa bayan. Sa sumunod na araw, habang ini-enjoy ni Robert ang kanyang kape sa diner ni Amina, nakita niya si Emma na palihim siyang kinukunan ng larawan. Kinumpronta siya ni Robert at iminungkahing kunan niya siya ng litrato sa magandang anggulo. Tinanong ni Emma kung paano siya nagkaroon ng eksaktong impormasyon tungkol sa tunay na negosyo ng winery sa Sicily. Gayunpaman, iniwasan ni Robert na magbigay ng malilinaw na sagot at pinayuhan ng babae na pagbutihin ang kanyang ginagawang imbestigasyon. Bago umalis, tinawag niya si Robert sa kanyang tunay na pangalan na ikinagulat ng ating bida. Kalaunan ng araw na yun, pumunta si Gio sa paaralan para sunduin ang kanyang anak na babae. Sa panahong yun, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero na ipinaalam sa kanyang kinidnap nila si Gabby. Sa sobrang pagpanik, nagmamadali siyang umuwi sa kanyang bahay, only to find na binihag ng Camorra ang kanyang asawa at anak na babae. Pagkatapos ay binugbog siya ni Marco sa harap ng kanyang pamilya bilang parusa sa pakikialam niya sa kanilang mga operasyon. Kinagabihan, napansin ni Robert si Gio na lumabas sa opisina ni Arisio na may bahid ng dugo sa kanyang mukha. Tinanong ni Robert kung ano ang nangyari at ipinaliwanag ni Arisio na karaniwan na ang mga ganitong insidente sa maraming bayan dahil sa Camorra. Kinabukasan, pumunta si Robert sa simbahan kung saan nakipagkita siya kay Emma ng isa pang beses. Kinumpirma ng babae na si Lorenzo Vitali ay nasa most wanted list ng Interpol sa loob ng isang dekada at napakalaki ng kanyang operasyon. Nang gabing yun, naghahapunan si Gio at ang kanyang pamilya sa isang restaurant nang pinutol ni Marco at ng kanyang gang ang kanilang quality time. Inutos ni Marco na tulungan sila ni Gio na mag-set up ng isang bangka para sa kanilang gagawing negosyo. Si Robert, na nandoon din sa parehong restaurant, ay narinig ang kanilang pag-uusap at hiniling na lubayan nila ang pamilya ni Gio. Bilang tugon, nagbanta si Marco na huwag siyang makikialam sa mga bagay na walang kinalaman sa kanya. Ipinahayag ni Robert ang kanyang lumalaking pagmamahal sa bayan at pati na rin sa mga tao nito. Hinimok niya si Marco na dalhin ang kanilang negosyo sa ibang lugar at binalaan siya ng mga kahihinatnan kung hindi siya susunod. Nang hindi pa rin pinansin ni Marco ang babala, binali ni Robert ang kanyang balikat at nilock ang kanyang kamay. Inutusan niya si Marco na iwanan ang kanyang baril sa lamesa at lumabas ng restaurant kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang galit na si Marco ay planong bumalik sa restaurant kasama ang kanyang mga tauhan para patayin si Robert. Ngunit bago pa nila magawa ang kanilang plano, ibinangga ni Robert ang isang van sa dalawa niyang tauhan at sinimulan silang labanan. Sa isang punto, tinutukan siya ng kutsilyo ni Marco at nagbantang papatayin siya. Gayunpaman, gumanti si Robert sa pamamagitan ng pagbali ng kamay ni Marco at pagkatapos ay itinusok ang kutsilyo sa kanyang leeg. Kinaumagahan, isa pang CIA agent na nagngangalang Frank ang nakipag-ugnayan kay Emma upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pinakabagong pambobomba sa istasyon. Dito nabunyag na ang perang natagpuan nila kanina sa winery ay nauugnay din sa mga terorista. Dahil dito, na-realize ni Emma na direktang pinopondohan ng Camorra gang ang terorismo sa kanilang bansa. Determinado siyang lutasin ang lahat ng ito, kaya sinimulan niya ang kanyang investigasyon sa pamamagitan ng pag-interview sa mga pangunahing miyembro ng Camorra. Para dito, humiling din siya ng partnership at access sa head of police ng Naples, Italy. Maya-maya, makikita natin ang parehong head of police na dumalo sa libing ni Marco sa mansyon ni Vincent. Sa panahong ito, ipinaalam niya kay Vincent ang tungkol sa pagkakasangkot ni CIA Officer Emma na iniimbestigahan ang kanilang mga iligal na negosyo. Si Vincent, na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ay nagalit sa pahayag at hiniwa ang kamay ng police chief. Pagkatapos, binantaan niya ang hepe na tutukan ang paghahanap sa taong nasa likod ng pagkamatay ni Marco.
Pagkatapos nito, ipinadala ni Vincent ang hepe sa ospital, kasama ang kanyang putol na kamay na nakapreserve sa isang ice bucket. Sa ibang lugar, nakatanggap si Emma ng isang tawag na ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kalagayan ng police chief. Nakatanggap din siya ng tawag mula kay Robert na sinabi sa kanyang alam na ng Camorra Gang ang tungkol sa ginagawa niyang investigasyon. Ang pagtawag ni Robert ay hindi sinasadyang nailigtas ang buhay ni Emma, na pinigilan siyang maging biktima sa ginawang pambobomba ni Vincent sa kanyang sasakyan. Kasunod nito, agad na isinugod si Emma sa ospital para bigyan siya ng medical assistance. Nang gabing yun, ginawang hostage ni Vincent si Gio at ang kanyang pamilya at nagbantang papatayin sila sa harap ng buong taong bayan kung hindi magpapakita ang pumatay sa kanyang kapatid. Nang hindi nakatanggap ng anumang impormasyon si Vincent, binaril niya ang tenga ni Gio at nagbantang papatayin siya sa sunod niyang shot. Sa sandaling yun, ipinakita ni Robert ang kanyang sarili kay Vincent at hiniling sa kanyang palayain na ang mga bihag. Sinabi ni Robert na handa siyang sumama para pahirapan, ngunit hindi sa harap ng taong bayan. Gayunpaman, tumanggi si Vincent at iginiit na dapat masaksihan ng mga residente ang kahihinatnan ng mga taong kumakalaban sa Camorra. Ngunit bago pa siya mapatay ni Vincent, sinimulang i-record ng taong bayan ang kaguluhan na naging dahilan para umatras ang mga gangster. I'll be waiting for you. Hurry up. Sa parehong gabing yun, pinasok ni Robert ang tahanan ni Vincent at palihim na pinatay ang kanyang mga bantay. Si Vincent, na mahimbing na natutulog, ay nagulat sa patak ng dugo sa kanyang noo. Biglang nabasag ang salamin sa kanyang itaas, ngunit nagawa niyang makaiwas. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang baril at sinubukang tawagin ang kanyang mga gwardya ngunit walang sumasagot sa kanya. Lumabas siya upang suriin ang sitwasyon ngunit sinalubong siya ng mga bangkay ng kanyang mga tauhan. Bigla niyang nakita ang paggalaw ng anino ni Robert at sinimulang magpaputok sa buong dako hanggang sa pinatumba siya ni Robert. Hindi nagtagal, nagising siya na nakatali ang kanyang leeg sa isang poste. Sinabi ni Robert na nilagyan niya ng isang bag ng pills ang kanyang tiyan at meron na lang siyang 1 minuto bago ma-overdose. Pinakawalan niya si Vincent na nagsimulang gumapang palabas ng silid habang nahihirapang huminga, ngunit mahinahon siyang sinundan ni Robert sa lansangan ng lungsod. Kalaunan, bumagsak ang gangster sa may kalye at namatay dahil sa drug overdose. Kinaumagahan, binisita ni Robert si Emma sa ospital na ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa pagligtas ng kanyang buhay. Inilagay niya sa sahig ang isang bag ng pera at ibinahagi ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Greg Dyer na nawalan ng pensyon dahil sa isang cyber attack. Na-realize ni Emma na sinundan ni Robert ang landas ng pag-atake sa winery, pinatay si Lorenzo at ang kanyang mga tauhan, at kinuha ang eksaktong pera na ninakaw nila kay Greg. Tinanong ni Emma kung kaibigan niya si Greg, at nilinaw naman ni Robert na 1 beses lang silang nagkita. Sa sumunod na eksena, pumunta si Emma sa Boston upang ihatid ang pera kay Greg at sa kanyang asawa. Nagtanong si Greg tungkol sa identity ng kanilang bayani at nagtataka kung bakit ipinagsapalaran ng isang tao ang kanyang buhay para sa isang estranghero. Gayunpaman, tumugon si Emma na gusto niya ring malaman ang dahilan. Pagkatapos niyang umalis, masayang kinausap ni Greg ang kanyang asawa dahil hindi na nila kailangang ibenta ang kanilang bahay. Sa huling eksena, makikitang nagdiriwang ang mga residente ng Altamonte matapos manalo sa football match ang kanilang koponan. Nagpasya si Robert na manirahan sa bayan at nakilahok din sa selebrasyon bilang isa sa mga lokal, at dito na nagtatapos ang pelikula. Sana ang ilang minutong pagbuod ng pelikula ay nagbibigay sa inyo ng saya. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe, like, share at pindutin na rin ang bell button upang lagi kayong updated sa bago nating palabas. Thank you for watching.